Kim Chiu at Paolo Abilino may pinundar na umanong property together. Talk of the town. Ngayon ang umano'y pagbebenta ni Kim Chiu ng kanyang bahay sa Quezon City dahil umano sa issue sa loob ng kanilang pamilya. Ayon sa mga kumakalat na balita, posibleng lumipat si Kim sa isang condo unit sa BGC o sa isang property sa Forbes Park na nasabi mo na nga, di ba, Don? Nadawit din ang pangalan ni Paolo Abilino matapos umugong ang balitang may pinundar umano silang property bilang magkapareha. Wala pong opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo hinggil sa issue ng bahay, engagement o mano'y conjugal property. Sa ngayon, nanatiling haka-haka pa lamang lahat habang hinihintay ng publiko ang pahayag ng dalawa. Meron nga nang sabi sa akin na imposible nga daw na ibenta ni Kim yung kanyang bahay sa QC. Kasi isang pamangkin niya matagal na raw na naninirahan doon. Okay. Ngayon, tapos yung BGC daw na property na condo, marami daw, siguro mga 2 o 3 daw na meron dyan si Kim at bukod nga dito sa may Quezon City. Yung sa atin, inuulat lang natin, yung mga nag-feed sa atin ng mga balita, katulad nga sinasabi namin, lalo na kapag gumagawa ko ng content ng vlog, sinasabi kong hintayin na lang natin ang kumpirmasyon o pahayag, official na pahayag nitong dalawang ito. Pero ang sa akin lang, kung lilipat rin lang naman sila doon sa Makati, parang ang layo. Pero syempre, anything is possible. Kaya wala na imposible sa panahon ngayon. Pwede naman silang mag-adjust ng oras kung gusto nilang mas mapaage. At ang maraming magagandang mga property dito sa may bandang Rizal, malapit-lapit din naman. Nandiyan na nga nandiyan na si Paolo Ballesteros, si Pokwang, nandiyan na. At hindi ko alam kung nandiyan na yung bahay ba ni Catherine na pinagawa dito. Hindi naman inaano pero kasi overlooking Saan pa ba may overlooking ngayon, di ba? Oo, meron San Mateo, di ba? Mga ganyan. Sa Alam ko Laguna, nga yung wala kay Alden din bandang San Mateo Park kasi overlooking din. May area doon na maganda. Oo nga. So anything is possible. Napakamahal ng property niya sa Forbes. Pero kung iisipin natin, posible namang lahat. Pero yun nga, bakit naglalabasan yung mga ganito? Saan nakukuha ang balita? Baka may nag-post na ibinebenta na ngayong bahay. Kasi nga, katulad niyan, meron ako nakausap na tiga Cebu at ang sabi niyang ganon, parang meron yatang, hindi ko alam basta meron din yatang, basta meron diyang kinalaman o meron diyang partisipasyon ang isa sa miyembro ng pamilya or kung ano man. Diretso mo na sino? Wala naman sinabi. Basta yun nga. Pero kaya, property yun ni Kim Yun na nga, kasi property. natayo yun nung panahon na kasikatan ni Kim na nagtatrabaho na siya. So, anong habol? Wala akong alam tungkol sa mga property rights na yan na kung dapat sole owner, baka merong in case na may ganito, mga ganyan. Alam niyo, may mga ganon, may mga magkakasama kayo. Tsaka baka dahil at that time, si ano nga yung nagmamanage nung lahat. Oo, tsaka underage pa yata that time. Ilan taon ba si Kim nung... Tingin ko. Pero hindi, established siya, di ba? 20-something. Pwede na siya makapagpundar ng property niya. Wala kaming alam. Hihintayin na lang natin kung ano man ang mangyayari. And now, kung sila man ay magsasama sa condo bago sila lumipat, di wala, okay lang. Total, katulad sinasabi natin ay nasa off-age naman na itong dalawang ito. Paano ba ang proseso pag halimbawa hindi naman kay kasal pero gusto nyong ng property, mag-acquire kayong dalawa? Ng property, hindi kasama. Kaya nga, kasi yun ang iniisip ko, paano sila ng property? May tinatawag na, halimbawa sa banko, joint account, diba? Pero yung sa property ba, halimbawa hindi naman kay kasal, so anong magiging usapan doon? Hindi, pag may mga alam nga dyan, pa-message na kami. Ganito kasi, sa pagkakaalam ko, kunwari, kumuha ka ng unit, and then, kumuha ka ng unit, ikaw yung nagbabayad, kayo dalawa yung nagbabayad. Pag naghiwalay kayo, ipapakita mo yung resibo na parehas kayo nagbabayad para kung sakasakali man, maghatian kayo, maliwanag kung paano yung hahatiin ang property. Well, ganon. Pero yung birthday naman ni Paolo, mamaya natin pag-uusapan. Mamaya ba, meron bang VTR doon na ginawa? Okay, diretso na kami. Diretso sige, na natin. ayan na nga. Ikaw, anong birthday wish mo for Paolo Abilino? Magkatuloyan sila ni Kim. Talaga, yun ang pinaka, Ako din. Magkatuloyan sila ni Kim at... Nakakatuwa. Okay, Melody Maranan sa yung mga diba? Oo. Diba?
I'm sure ma-appreciate ni Paolo Avellino yung mga ganyan. Yung mga art card na ginagawa. Very simple siya, di ba? Sabi nga, love letter lang okay na. Pero ako din, yun din ang wish ko na sana ay mas magtagal pa ang kasi pwedeng magkatuloy pero baka magtagal pa ang pagsasama talaga ni Kim Chiu and Paolo Avellino because aside from the fact na they look good together, alam mong nagkakilala na sila eh. Alam mong parang kulang na yung isa pag wala yung isa kasi sa banter pa lang nila ramdam mo na yung chemistry. I'm sure off-cam ganun din kasi nakikita naman natin sila off-cam pag nag-video si di ba? Si Kim Chiu talagang si Paolo ganun lang ang personality pero napipilitan at nagagawa niya talaga yung mga bagay na hindi niya usually Parang ginagawa. Feeling ko lang hindi na talaga pakakawala ni Paolo si Kim. Feeling kasi ko nasa makikita mo nga sa galaw ni Paolo at saka sa kanyang mga tingin kay Kim. Now, paulit-ulit ko sabihin, yung pagpunta ni Kim sa France, yung mga artistang wala talagang malalim na relasyon sa kanilang kapartner sa ka-love team, hindi gagawin yan eh. Hindi gagawin yan. Parang ano man ang saysay kung pupunta ako diyan screen partner lang naman tayo. 'Di ba parang wala naman kinalaman sa personal natin. Hindi gagawin niya pero the mere fact na si Kim ay nagpunta ng France para doon mag-aral ng mga pwede naman niya pag-aralan dito at kung online man siya, 'di ba pwede naman online yun. Maraming mga artista nag-aaral ng online. So ibig sabihin, malalim talaga yung kanilang relasyon at hindi napapayag si Paolo na mawala sa paningin niya si Kim kahit siguro saglit lang or something. Kaya yung kinoconnect ngayon na yung titira sila sa isang magkakaroon sila ng bahay together, hindi na imposible yon. Oo nga, ako I think nang mangyayari talaga yun or nangyayari. Pero ang tanong nga, nasan sila ngayong birthday ni Paolo? Yung feeling ko na magkasama, parang oo yan. Magkasama sila. Correct. Nandito na ba sila sa Pilipinas? Alam mo, yun lang ang hula. Yun ang tanong nandito na ba sila sa Pilipinas or nag-segue ba sila? Chuchu-chuchu. At sabing gano'n ng ibang mga Kim Paulandia, baka daw na ang Kim Pao ay lumapag sa Clark. Kasi kokonti lang daw ang mga tao sa Clark. So, walang And then diretso na. Diretso na. Walang monitor sa kanila kung dumating na sila o hindi. Tsaka parang ang mutual na sa paglabas ay parang beach talaga no? Parang yun ang gusto nila, resort talaga kasi lalo na kung galing ka sa Canada na napakalamig, nakita naman natin yun. So pagbalik ng Pilipinas, gusto mo sanang tsaka sa New York malamig. Oo, gusto mo sanang mag-resort, magdagat-dagat. Kaya lang nagtataka ako, bakit parang pagdating dito nang walang anumang trabaho, bakit kinakailangan pang itago, no? Parang gano'n. Pwede naman sila dumating dito na nakikita sila ng mga fans para at least alam ng mga fans na dumating na sila. Pero sa akin, siguro kaya hindi nararamdam. Kasi nangyari na yan nung holiday, di ba? Na hindi natunugan kung kailan sila dumating. Siguro, ang iniisip ko na lang, baka talagang gusto talaga magkaroon muna ng pahinga at malayo sila sa gulo or sa sa akin okay lang na yung mga ganyan. Anyway, hindi naman sila madamot hindi naman madamot. Binibigay naman at binibigay nila basta nasa tamang panahon lang. Oo, nasa tamang oras. Nasa tamang oras. O baka naman kasi minsan parang gamit na pag halimbawa every time na lang ipopost yung mga ganap nila. Parang feeling mo trabaho na lang all the time. Unlike yung mga ganyan, medyo mayroon pang tinatago tas eventually nakikita, mas may dating at mas nakakakilig talaga at mas makatotohanan, in other words. Baka hindi pa naman sila dumarating. Baka sinusulit pa ang bakasyon. Tignan natin mamayang tanghali. But Ray, ano daw ang channel ng Agenda at Bilyonaryo na mapapanood sa TV? Maraming fans ng tandem ni Kim Chiu at Paolo Avellino ang kinikilig at nag-uusisa kung totoo bang may pinundar na silang property together. Pero sa ngayon, wala pang official confirmation mula kina Kim o Paolo tungkol sa pagbili nila ng bahay, condo o anumang property bilang magkasama. Posibleng nagsimula ang usapan dahil sa madalas silang nakikitang magkasama sa private trips at events. Lumalakas ang chemistry at closeness nila at maraming fans ang nakakapansin na tila mas seryoso na ang samahan nila. Sa showbiz, normal na mabilis lumaki ang mga haka-haka lalo na kapag sikat ang love team. Kapag may nakita lang na clue ang fans, tulad ng parehong location, interior photos o travel moments, agad itong napagdurugtong sa ideya na baka may future plans na sila together.
Kung sakaling totoo man balang araw na nagpundar sila ng property, marami ang magsasabing malaking indikasyon iyon ng trust at long-term planning. Hindi biro ang bumili ng property kasama ang isang tao dahil simbolo ito ng stability, commitment, at paghahanda sa future. Pero sa ngayon, pinakamainam pa rin na hintayin ang official statement mula kina Kim at Paulo kaysa umasa agad sa speculations online. Ang maganda lang tingnan ay mukhang masaya, comfortable, at supportive sila sa isa't isa, kaya lalong na-excite ang kanilang supporters. Dagdag pa rito, napapansin ng fans na parang mas blooming at relaxed pareho sina Kim at Paulo nitong mga nakaraang buwan. Kaya tuloy marami ang naniniwalang may special understanding na talaga sila off-cam. Kahit hindi sila masyadong vocal, minsan mas malakas pa raw magsalitang actions. Simpleng gestures at consistency ng pagiging present nila sa buhay ng isa't isa. Sa huli, whether friendship man o mas malalim na relasyon, kitang-kita na maraming tao ang invested sa tambalan nila dahil natural at hindi pilit ang dating nila together. Sa tingin ko, kaya sobrang pinag-uusapan ng balitang ito dahil marami talagang nakakakita ng genuine connection kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Kapag usapang property together, automatic na iniisip ng fans na seryoso na ang isang relasyon dahil hindi naman basta-bastang desisyon ang pagpupundar ng bahay o condo. Nakakatuwang isipin para sa supporters nila dahil parang simbolo ito ng growth at stability. Si Kim kasi matagal nang kilala bilang masipag at practical pagdating sa investments, habang si Paulo naman ay tahimik pero mukhang very grounded at mature sa buhay. Kaya para sa maraming fans, parang believable na kaya nilang magplano ng future ng maayos kung sakaling totoo man ang balita. Pero mahalaga ring tandaan na hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa dalawa. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang speculations, lalo na kapag sikat na celebrities ang involved. Minsan isang photo, isang location, o simpleng coincidence lang ay nagiging ebidensya agad sa social media. Ang magandang tingnan dito ay hindi lang kilig ang nakukuha ng fans sa kanila, kundi yung image ng dalawang taong mukhang nagdadala ng peace at positivity sa isa't isa. Marami ring nakakapansin na mas relaxed, mas glowing, at mas masaya sila kapag magkasama. Kaya lalong lumalakas ang paniniwala ng publiko na may espesyal talagang namamagitan. Kung totoo man na may property silang pinundar together, posibleng senyales iyon na handa silang mag-level up sa kanilang personal na buhay. Pero kung hindi naman, ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang suporta at excitement ng fans para sa kanilang tambalan. Sa huli, ang pinaka-importante pa rin ay kung masaya sila at kung ano talaga ang totoo sa pagitan nila. Habang wala pang official confirmation, magandang manatiling supportive pero iwas muna sa sobrang conclusions. Ang balitang umano'y nagpundar ng property together sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay isa sa mga usaping talagang mabilis mag-viral lalo na sa mga fans ng Kim Pao. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming kinikilig at na-excite dahil sa mata ng publiko, ang pagbili ng property kasama ang isang tao ay hindi simpleng bagay lang. Para sa marami, simbolo ito ng seryosong commitment, long-term plans at matinding tiwala sa isa't isa. Kung iisipin, malaking dahilan kung bakit madaling paniwalaan ng fans ang ganitong balita ay dahil sa nakikita nilang closeness at natural chemistry ni Kim at Paulo. Simula nang mas mapadalas silang makita together sa projects, interviews, travels, at ilang private moments na nahagip online, marami ang nagsimulang maniwala na may special talagang namamagitan sa kanila. Hindi man sila sobrang vocal tungkol sa totoong estado ng relasyon nila. Ramdam ng maraming tao na may comfort at genuine connection sa pagitan nila. Isa rin sa nakakadagdag ng interes ng publiko ay ang personality nilang dalawa. Si Kim ay kilala bilang masipag, practical, at matalino pagdating sa finances at investments. Hindi lingid sa marami na pinaghirapan niya talaga ang lahat ng meron siya ngayon. Kaya kapag may balitang tungkol sa pagpupundar, maraming naniniwalang posible itong mangyari dahil kilala si Kim na marunong magplano para sa future. Si Paulo naman ay may image na tahimik, mature, at low-key lang pagdating sa personal life. Hindi siya madalas magpasikat pagdating sa relasyon, kaya kapag may lumalabas na ganitong usapan, mas lalong nagiging intriguing sa publiko. Para sa fans, parang next level agad ang dating ng balitang ito. Hindi na lang basta simpleng sweetness o pagiging close ang nakikita nila, kundi parang may hint na ng stability at future planning.
Kaya marami ang nagsasabing kung sakaling totoo ito, baka senyales na handa na silang mas seryosohin ang relasyon nila sa mas pribadong paraan. Pero sa kabilang banda, mahalaga ring maging maingat sa mga assumptions. Sa showbiz, maraming balita ang mabilis lumaki kahit walang malinaw na kumpirmasyon. Minsan, sapat na ang isang picture, isang video clip o isang source online para gumawa agad ng iba't ibang kwento ang netizens. Hanggat walang diretsahang pahayag mula kina Kim at Paulo, mananatili pa rin itong haka-haka at bahagi ng celebrity rumors. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na ang lakas ng tambalan nila ay nanggagaling sa pagiging natural nila. Maraming fans ang nagsasabing hindi pilit ang chemistry nila at parang may calmness kapag magkasama sila. Sa dami ng celebrity pairings ngayon, isa siguro ito sa dahilan kung bakit sobrang invested ang tao sa kanila. Hindi puro scripted sweetness ang dating, kundi parang may genuine friendship at malalim na understanding. Nakakatuwa ring makita na maraming supporters ang hindi lang basta kinikilig, kundi gusto ring makita na masaya at emotionally at peace sina Kim at Paulo. Lalo na si Kim na maraming pinagdaanan noon sa personal life. Maraming fans ang nagsasabing deserve niyang magkaroon ng tahimik, stable, at supportive na relasyon. Kaya kapag may mga balitang may future plans umano sila ni Paulo, marami ang natutuwa dahil pakiramdam nila ay nakikita nilang mas masaya at blooming si Kim ngayon. Sa totoo lang, kahit walang kumpirmasyon, ipinapakita ng balitang ito kung gaano kalakas ang impact ng Kim-Pao tandem sa publiko. Simpleng rumor pa lang tungkol sa property ay kaya ng pag-usapan ng napakaraming tao. Patunay ito na invested ang fans hindi lang sa projects nila, kundi pati sa personal happiness nila. Sa huli, mas magandang tingnan ito bilang isang exciting possibility kaysa gawing siguradong katotohanan agad. Kung totoo man, tiyak na malaking milestone iyon para sa kanilang dalawa. Kung hindi naman, malinaw pa rin na marami ang naniniwala sa magandang samahan nila at umaasang mas lalo pa itong tumibay sa pagdaan ng panahon. Isa pang maaaring maidagdag sa usapang ito ay kung paano nagiging big deal para sa fans ang bawat maliit na detalye tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino dahil sa sobrang lakas ng suporta sa kanilang tambalan. Kapag may lumalabas na balita tungkol sa property, future plans o seryosong commitment, mas lalo nitong pinapalakas ang excitement ng supporters na umaasang endgame talaga ang dalawa. Napapansin din na marami na tila mas private at mas careful sina Kim at Paulo pagdating sa personal nilang buhay. At minsan, iyon mismo ang dahilan kung bakit lalong naku-curious ang publiko. Kapag hindi masyadong vocal ang celebrities tungkol sa relasyon nila, mas maraming haka-haka at theories ang nabubuo online. Para sa ibang fans, ang pagiging low-key nila ay senyales na mas genuine at mas inaalagaan nila ang connection nila away from the spotlight. Maaari ring tingnan ng iba ang usaping property together bilang practical move at hindi agad purely romantic. Posible kasing may business mindset din involved kung sakali man. Maraming celebrities ngayon ang nag-i-invest sa real estate dahil magandang long-term asset ito. Kaya kung sakaling may ganitong hakbang sina Kim at Paulo, maaring kombinasyon ito ng personal trust at wise financial decision. Isa pa sa nakakadagdag ng kilig para sa supporters ay ang ideya na parang dahan-dahan lang ang pag-usad ng samahan nila. Hindi yung sobrang bilis o puno agad ng grand announcements. Para sa maraming tao, mas nakakakilig minsan ang tahimik pero consistent na closeness kaysa sa sobrang showy na relasyon. Kaya bawat simpleng interaction nila, kahit tinginan lang, asaran o pagiging present sa important moments ng isa't isa, nagiging malaking usapan online. May ilan ding fans na nagsasabing mas nagiging mature ang image ng Kim-Pao tandem ngayon. Hindi na lang ito basta love team na pangkilig sa screen, kundi parang 2 taong parehong successful, independent at posibleng nagtutulungan para bumuo ng mas stable na future. Kaya kapag may mga ganitong balita, mas maraming tao ang nakakaramdam na may depth ang samahan nila. Sa kabilang side naman, magandang paalala rin ito sa fans na respetuhin pa rin ang privacy ng dalawa. Natural lang maging excited at kiligin, pero mahalaga ring tandaan na may bahagi pa rin ng buhay nila na gusto nilang sarilinin. Mas maganda pa rin na manggaling mismo kina Kim at Paulo ang anumang major confirmation tungkol sa kanilang personal na plano. Sa kabuuan, kahit hindi pa kumpirmado ang balita, malinaw na ang pangalan ni Kim at Paulo ay isa sa pinaka-pinag-uusapang celebrity pairings ngayon. At habang patuloy silang nakikitang masaya, supportive at comfortable sa isa't isa,
hindi mawawala ang mga espekulasyon at kilig na lalong nagpapalakas sa kanilang fandom.